Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:07 sa aga. Aklan. Antique, Capiz. Guimaras, Iloilo. kag Negros Occidental. Lain-lain nga probinsya, lain-lain nga istorya, Kasaysayan, kag kultura. ululupod nato nina ang nahibalon diri sa Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Nakata, lagawon kag kilalahon ang mga bugal sang Kabisayan nakatungdan. Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw naman kita sang Domingo mga kaabyanan, April or May 4, 2025. Una nga Domingo sa bulan sang Mayo. Mayong aga man sa aton nga mga kauturan di man nga bahin sang Pilipinas sa konsang kalibutan mga abyan no. Today is month of May. Kamusta no ang inyo nang pagtapos naton partners ang ika-4 no nga bulan sang 2025 kabay pa no nga ti somehow nalabot naton ang aton nga mga goals no for this 2025. However, kung wala pa, we still have how many months left no para nga laboton ini partner. Sa kinaandan mga biya, mag-ugunay kita halin las 9 sa aga, tugtublas 10:55 subong nga aga. Kami inyong mga alagad, ako si Marian Grace Ereniata. Kag Hope Torrechante, kag ini ang Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Partner, pila na lang kaadlaw andes ang aton nga midterm elections. So ready na ang aton nga mga kauturan partner no sa shade no sa ilang nga balota. Naka-prepare na ba lang inyo dira nga kodigo para nga gamiton no sa adlaw sa election on May 12. Yes, and also sa aton nga mga manunudlo no nga magaserbe para sa election sini nga tuig 2025 no pila na lang gid kaadlaw kag magaserve na ang aton nga mga manunudlo no nga nagabulig sa aton nga Commission on Election para sa piniliay sini nga Mayo 2025. Kamusta ayhan ang ilang nga pagpanghanda partner no kay lain gid yang partnership sa na COMELEC kag Department of Education. Yes, ako ina partner no although nga ting aton nga mga manunudlo no mga personnel naton ang school break bangod sa bag-o lang tapos ng aton nga school year 2024 to 2025. However, may ara kita nga mga manunudlo no nga magaserbe during our elections. And together sa aton man partner nga kapulisan no ay no preparado na inino lakip man ang aton nga mga force multipliers nga magserbe sa adlaw sang election para nga mapabili no nga malinong matauhay ang paghiwat naton sang election. Yes, amo na ang permi nga end goal naton partner no ining malinong kag matawhay nga piniliay no sini nga Mayo 2025. Kay ti gusto nato no nga while we elect sa mga gusto naton yung mga kandidato para sa posisyon, but we also have to respect no yung maging resulta sa nga piniliay. We cannot impose no kung anong gusto naton because again democratic country no ang pungsod Pilipinas kag nagalantaw kita sa tingog sa mayorya. Yes, while we cannot impose, we can educate. So let us use the remaining days mga abyan no na i-educate nato no ang aton nga mga kakilala, ang aton no nga mga miyembro sa pamilya no kung sino ang dapat kiti nakabutang kumbaga diri no ang aton nga future, and we cannot let no ang mga hindi deserving kumbaga partner nga mag lead sang aton no nga pungsod no. So kabay pa nga busi si o nato no ang ini nga mga kandidato naton kag if we think no nga they deserve our vote no, so let's vote for them, and kabay pa sa mga kauturan nato no nga ti
may ara partner no sang mga hindi pa sure kung iga-vote nila no ang certain nga candidate. So let's use this remaining days no to know them, and at the same time no sa mga kauturan nato no mangin vigilante partner kiti kumbaga no in previous elections no mabalaan nato nga days leading no sa aton nga election mainit ini partner no kagabay pang mga supporters naton dira kabay pang hindi magsingki ang ila no nga balatsyago no nga sa kontra Manila no nga mga partido. So respetuhon nato no ang isa kag kita no nga mga voters mangin maalam gid. Yes, research din pag may time mga kaabyanan. And also, we have to make sure nga ang gina-research ta no nga mga impormasyon tukoy sa mga nagapadalagan nga kandidato husto man no, Yes. because they too biktima man no, sa pila sa ila biktima man sang misinformation. So as much as possible mag-research gani kita, mag-research kita pinaagi sa mga lehitimo nga mga news source kaangay sa Radyo Pilipinas. Correct. Kag sa mga kauturan nato partner no para hindi na bala ka magsala-sala pa on the day no sang election, pwede ninyo mga biyano makita ang precinct number no kung sa diin ka mo mag-vote. So kinahanglan ninyo no magkadto diri sa link no sang aton man nga COMELEC para latawon kung bala aktibo pa kamo kiti partner ba si iban sa mga kauturan nato pila na ka election wala naka-vote no kag hindi nagali active ang ilang status kung magkadto didto no sa aton nga mga polling precinct kag magreklamo. So subong pa lang i-check na ninyo no kung active ang inyong status, diin ka mo pwede no maka-vote para nga hindi na kamo magsala mismo no sa adlaw sang aton nga election kiti mas masami naton ini partner no nga makita nga mga senaryo no o kung problema nga abi nila aktibo pa sila sa gihapon nga botante pero not knowing nga inactive na gali sila bago pila na ka election no, or sunod-sunod nga election nga wala na sila naka-vote. And also sa aton nga mga persons with disability mga kaabyan, mga PWDs naton, and also yung mga senior citizens Yes. naton nagakinahanglan sang assistance bala no, as much as possible tuytuyan naton ang aton nga mga ginikanan kay allowed no gina-allow man sang aton nga Commission on Election nga magaydan ang aton nga mga PWDs, ang mga senior citizens naton kay ti sila may mga tendencies no nga hindi pala makapadulong sa ilang polling precinct, and also mabudlayan sila sa pag-shade. So ang Commission on Election mga kaabyanan may mga guidelines no ang ginapagwa dira, and syempre kung may ara kamo sang mga senior citizens sa inyong nga pamilya o kung mga PWDs no i-orient nyo man ang inyong nga kaugalingon regarding no sa paghatag sang assistance sa sining nga mga miyembro sang aton nga pamilya. Yes. And speaking of senior citizens, our PWDs or persons with disabilities, mga biyan, pwede ka mo makaboto 5 a.m. to 7 a.m. So, mas-start ya ang mga regular nato nga mga voters at 8 a.m. Pero kamo, prior no sa 8 a.m., pwede gid ka mo makavote 5 a.m. to 7 a.m. So, bala nato ng mga senior citizen nato partner early, pa ini sila nagabugtaw. So, that's why nung ato nga COMELEC, nag-set man mga binusang time para sa inyo. Pero kung alang-alang kid no, pwede ka mo sa gihapon mag-vote no. Umpisa 8 a.m. kati hatagan man ini sila sa gihapon no sa nga priority lane no sa aton nga mga polling precinct. Pero kung gusto niyo gid early ka mo no para nga hindi damo ang tawo, para no nga matalunsay ang inyo mga nga pag-vote, pwede gid 5 a.m. to 7 a.m. Yes, and also sa aton man nga mga kauturan no, di na pagulaton nga maglapit na lang ang pagtakop sa piniliay. Kag dito pa lang kamo yan no nga mag-decide nga magkadto sa inyong nga mga presinto kag magboto. So as much as possible no, early yan taman ang pagboto para nga make sure naton nga hindi na kita malate no sa piniliay. Yes. Mga biyan, oras sa Radyo Pilipinas, las 9:10 sa isa aga, antes kita partner no sa nga, or antes kita magkagtunon sa aton nga elections on May 12. Mga biyan, subong nga adlaw sa Domingo, madamo kita no nga topiko nga pag-istoryahan sa aton nga
pagpangalaga diri sa programa ang rehiyon karon. Especially partner nga hindi lang election season ang bulan sang Mayo but at the same time festival season. Yun. Sa mga kauturan naton kaangay na lang kahapon no. Ang traffic di hamak no sa Banwasang Uton bangod nga nagsaulog sila sa Katagman Festival. So congratulations sa Municipality of Uton no and kung malipayon nga pagsaulog no sang inyong Katagman Festival. Hindi ba partner? Hindi naman pwede i-blame no yung mga ugtunganons naton nga abala ka traffic sa inyong lugar because nagsaulog sila sang ilang festival and balaan naton ang festival nga ini no reflection sang ilang kasaysayan kag kultura. Yes. Gani respeto na. Yes, kag balaan naton every summer partner, every April kada May no balaan naton left and right ang festivals kag kapistahan. Ano pa? Samtang nag-init ang panahon, dira man ginahanda sa aton ang lechon, ang mga manamit nga pagkaon so gani no hagan-hagan na. And speaking partner no sa festival, last week man mga beno ang Banwasang Tubungan nagsaulog sa ika-24 nga Tubong-Tubong Festival. So hibaloon naton later on mga beno kaupod kay Sir Bombet Marin ang aton no nga Provincial Tourism Officer no hibaloon naton ano ang mahambal niya no anong assessment niya right after nga nag-perform ang aton nga anom ka tribo partner kag nasaksihan naton ino ang performance sang anom no ka grupo dira sa Banwasang Tubungan kag ikaw partner no nakita naton ang reaksyon sa mga tubunganons no nga ti napabilib no and even ang aton nga mga judges to nabudlayan gani ko no partner sa pagpili sang madao. Oo, syempre no kag nagkampiyon dito ang ilang taon ta lang karon. Yes. Ipabalo natin later no kaupod no sang nangin interview man with Sir Bombet Marin ang chief judge sa nasambit niya paindis-indis and at the same time ang provincial tourism officer. Yes, ibaluon nato no kung pwede na pala maka-join sa kasadyahan. Nakita nato no in the past 2 years na partner no ngati ang provincial government nato nagahadol sa kasadyahan festival nato nakita nato no ang mga performance sa kada banwa kag mahambal natong partner no nga wala man siguro or hindi man guro magpabilin ang Banwasang Tubungan in case no nga mga join sila sa aton man nga kasadyahan festival. And balaan mo kung anong manami pagidiri partner no kay majority sa mga barangay sa Banwasang Tubungan mountainous area pero nahatagan nila sang tiyempo nga mag-practice mapanami ang ilang nga mga performances kag mahatagan sang manami or colorful man nga presentation ang mga bisita kag mga lokal no dira sa Banwasang Tubungan. Yeah. So later on ibaluon naton sino nga grupo ang nagdaog. Ano nga cluster nagdaog no sa sini nga tubong-tubong dance drama. And later on, mga benoy, pabati mo naman sa inyo. Kaya last week, giniwat nato nung ay ka 123 nga Labor Day. Kag-isa no sa mga activities diri sa ato no, sa pagsaulog sa Labor Day is our job fair. So, ipabati naman later on sa inyo mga ben ang first 2 nga hard on the spot sa giniwat no nga Labor Day job fair. Anong ila diri mahambal partner no? Kaya sila gid ang una or duhagid sila no ang una nga hard on the spot. Yes. May ara kita mga biyano 9,000 ka mga job vacancies nga gintanyag. Diri lang na iya partner sa Iloilo no. Wala palapot diri ang Capiz, Bacolod City kag ang iban pag ginaton nga LGU nga naghiwat man sa ila nga job fair. And later on mga biyano makaupo natin live diri sa studio ang ato naman nga guest partner halin inino sa Transcend. Ang aton partner nga pag-istoryahan sa bunga Domingo bilang selebrasyon sa World No Tobacco Day 2025. Kada first Sunday of the month partner no kaupod naton ang aton nga mga friends from the Transcend. Yes, basta gani mga kabyanan, una nga Domingo sang bulan no, rutina na naton diri sa ang rehiyon karon nga ikampanya ang kontra pagpanigarilyo no kag vaping gani as much as possible no ginakampanya naton diri
yung pagsiguro sang health no sang aton nga lungs. Yes. So sa aton nga mga kauturan dira, tutok gid kamo every Sunday, especially first Sunday of the month kay isa ina sa aton nga ginatutukan diri sa ang rehiyon karon. Yes, makaupo naton later on si Sir Juice Padilla, mga ben no kagang aton nga guest subong man nga adlaw sa Domingo si Ms. Saik May Ruiz, gikan no sa aton nga Aklan Provincial Tobacco Control Coordinator or Aklan Provincial Tobacco Control Team no. Makaupo siya naton later on via Zoom. Pero si Sir Juice makaupo naton later on live diri no sa studio sa Radyo Pilipinas Iloilo. So gani mga banon, hindi natin papadugayin sa aton nga pagbalik partner. Istoryahan naton ang naglunad ng job fair diri sa aton sa Western Visayas. Nalabot natin ang duha no ka hard on the spot natin nga mga job seekers. And istoryahan taman no ang ining paghiwat sa tubong-tubong festival sa Banmasang Tubungan. Mga biyan magabalik ang programa ang rehiyon karon. Nakapunta ka na ba sa Pilgrimage Center ng Cagayan? Halina't maranas na makulay na kasaysayan at mayamang kultura ng Piat. Sa Tourism Road Infrastructure Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinadali ang pagpunta sa lalawigan ng Piat, Cagayan dahil sa mas maayos at ligtas na mga kalsada. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments, such as road improvements for easier access to tourism spots. Ang Marcos administration ay naglaan ng 15 billion pesos noong nakaraang taon para sa pagpapagawa ng mga daan at tulay na konektado sa mga tourist destinations sa bansa. At yan ay dadagdagan pa ng 6.4 billion pesos ngayong 2025. Maraming mga Pilipino ang mabibigyan ng magandang kabuhayan dahil sa trip, madali at ligtas na biyahe para sa mga turista. Magandang kabuhayan para sa mga lokal na mamamayan sa bagong Pilipinas. Taong 1973 nang pasinayaan ng San Juanico Bridge sa Leyte. This bridge holds a special place in my heart, that it is one of the flagship projects completed during the administration of my late father. Very timely na sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., which is yung father din niya nagpagawa ng bridges, na-highlight yung significant at importance at history ng San Juanico Bridge. And kami nga sa CHESA kasi we want to improve it, upgrade it, and makasabay kami sa international tourism destination. Ayon kay Marvin Pigzon, Provincial Tourism Officer ng Region 8, ang lighting ng San Juanico Bridge ang isa sa big-ticket projects ng Samar. We're so thankful with PIESA, sa Department of Tourism. Nakakatulong talaga ito sa mga tao, particularly sa mga naghahanap buhay dito sa may San Juanico Bridge. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa bawat matayog at dekalidad na infrastruktura na itinayo sa Subic Bay Freeport Zone ay lalong nabubuo at napagtitibay ang tiwala ng mga namumuhunan sa katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. So, we will build better and more. Sinisiguro ng Subic Bay Metropolitan Authority na ang bawat isang gusali ay magiging simbolo ng matatag na ekonomiya na siyang makapaghihikayat ng mga mamumuhunan mula sa pangdaigdigan merkado. Under the Philippine Development Plan, the SBMA is committed to provide quality infrastructure so that our stakeholders will be able to utilize this infrastructure in their business. We are committed to providing quality service so that movement of goods will be seamless and more efficient. We thank the President for the guidance and the leadership and the support so that the SBMA will be able to introduce plans and programs for the stakeholders. Ang tiwala ng mga namumuhunan sa Subic Freeport Zone ay isang makabuluhang aksyong patungo sa mas mayabong na bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Political ad paid for Abantilis na party list, Dear Ana Avenue, Cebu City. Paid by Ben Hogan M. Sarahan, 17A Cruz, Barangay Amos, Navotas City. Hinog na sa paggalaw ang West Valley Fault na bumabaybay sa Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon. Sa gitna ng pinangangambahang The Big One, binuo ng DOST at PHIVOLCS ang Rapid Earthquake Damage Assessment System o REDAS.
Hindi pwedeng simulation lang ang gawin natin. Gusto nating sagutin kung mangyayaring isang big one sa isang lugar, ilan kaya ang buildings na magko-collapse? Ilan kaya ang maaring mamatay? Ilan kaya ang maaring ma-injure? At ilan kaya ang economic loss? So ang REDAS po ay may kakayahan na ibigay yung mga numero na yun para ang pagpaplano natin ay science-based. It has become imperative that our DRRM system undergoes continuous improvement to address evolving circumstances. It includes our individual obligation to follow proactive, vigilant, and adaptable strategies for our own and our community's safety. Kung narinig mo na ba ang salitang dive tourism? At alam mo bang ito ay nakapagambag ng higit 75 billion pesos sa Philippine economy? Ang tindi! Tourism is not only an important economic development tool, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation on the grassroots level is undeniable. Isa sa mga dinalago ng mga tattooers mula sa iba't ibang panig ng mundo ay yung Batangas na may higit 50 dive sites. At dito, ang dive tourism has become a significant driver of economic growth for local communities. Yan ay isa lamang sa mga achievements ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT. Sustainable tourism is a reality sa bagong Pilipinas. Excuse me po, ikaw po ba si Tol? Si Tol, siya yung gumawa ng free gifts doon ng pandemya. Kaya walang puto ng tubig, internet at kuryente namin noon. Pero hindi anak, electrician ako. Kayo po si Tol? Si Tol, yung gumawa ng paraan makabiyahe kaming riders kahit wala pang plaka. Dahil sa kanya, walang putol ang trabaho namin. Pero hindi eh. Hi po, ikaw po si Tol? Si Tol, siya yung nagpanukala ng Maritime Zones Act. Dahil dito, walang putol ang depensa at karapatan natin sa West Philippine Sea. Pero hindi eh. Hinahanap mo raw ako. Ay Tol, salamat po tinulungan niyo ang mga mag-aaral para sa mababang internet load. Kung pwede ako bumoto, iboboto po kita. Promise? Promise! Kay Tol, tulong walang putol. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino. Ang Tol ng bawat Pilipino. Nais sa katuparan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang peace, law enforcement, and development support. Nagkakaisa ang mga ahensya ng gobyerno para labanan ang insurgensiya. Bring investments in education, health, and infrastructure, livelihood, help prevent the recurrence of conflict. Through this administration's programs and projects, we will sustain the stability, the peace, and the progress. Sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Marcos mula July 2022, matagumpay na nasa wata ng kasundaluhan ang 21 sa 22 na natitirang NPA guerrilla front sa bansa. Dalawang grupo naman ng local terrorist group ang pinilang nabuwag mula nang maimplementa ang programa. Sa bagong Pilipinas, sumibol ang kapayapaan sa mga lugar na dati nang binalot ng kaguluhan. Boracay, one of the best islands in the world. Upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng isla, pinalawig ng pamahalaan Marcos ang water drainage system ng Boracay. Suportado ng DOT TIEZA ang adhikain ng Pangulo. Kaya ito pong Boracay ay talagang binabantayan namin, pinoprotektahan namin, sinusuportahan po namin ang mga pangangailangan niya para ma-maintain niya yung standard as an iconic destination, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:30 sa aga. Sa gihapon mga ba, nagapamati ka mo sa programa ang Rehiyon Karon, gagawin ninyong mga alagad, Marian Grace Ereñata, kag Hope Torrechante. Partner, no, as mentioned earlier, no, istoryahan natin ang naglundag nga job fair. Ika-123 no nga Labor Day Job Fair sa Department of Labor and Employment diri sa Iloilo.
Magluwas sa paghatag mga biyanon sang assistance no sa idalom sang tupad kag Dole Integrated Livelihood Program kag paghiwat man sang Kadiwa and Livelihood Fair. Highlight mga biyanon sa sining selebrasyon sang Labor Day is ang pagtanyag no sang masobra 9,000 ka mga job vacancies sa aton nga mga aplikante diri sa Iloilo. Kani yari mga abyan ipabati naman sa inyo no ang interview ko sa isa no sa mga 527 job seeker nga hard on the spot. Yari mga abyan pamatian naton si Ma'am April Joy de Kenya ang aton nung labing una nga hard on the spot na job applicant. Janitor sa Diin, sa Roma. Sa Roma. Ano yung muna ba dyan? Hindi ikaw doon ang pa man niya, nakasulutan mo ko. First time, work ko lang. Ano reason mo ka nagkakong ikaw din? Para maka-libre ako sa account ng mga requirements. Mag-pay ako na isimplifika ako pala kami mo. Ano din ikaw? Anilaw. Nagkagtukag hindi ko. Oo. Ano oras ikaw nag-alis sa Anilaw? 7. Sino po mo nagkakita? Ako lang. Bali mo yung pamilya, ikaw? Oo. May duwa ako kabata. Ang iyong mga bana? Ang ako nga bana, malaki. So, paano mo nabalaan na may job fair din? Nagsan ako sa Roma agency kung makato ako din yung ma-apply. Basi makasulot mapatato ko mo. Kamalibre ako ng requirements. Pero, ang isa ka nagkataon, hindi mo obraman dito sa... Nag-obra ako sa sulod balay. Sa una ko nga ginobrahan nga sulod sa balay, lima ako katuig. So, buong ang ginaplayan ko naman na 1 year na ako, naglagunta ako. Pero may pakaisa ako, nag-introduce ako na mag-apply sa Roma. Ano na? So, ano grabe na gano'ng katuwagin ikaw? So, mga ano ang mo naman siya lang? Malipay nga ma-solver ako niya. Amo di ako problema. So, problema mo yung mga panginoon na? Oo, okay. Para makatapos sa akong bata. Ang isa ko grade 12, ang isa ko grade 7. So, ano mo tamo, hindi ka i-assign kung according sa... Why pa man ako ma-assign na sa assign sa Roma? No, si Ma'am April Joy de Kenya no tatay sa East News ini siya gikan no sa Banwasang Anilaw. So partner no isa man si Ma'am April sa mga Pantuwid Pamilyang Pilipino Program or for-peace beneficiaries naton diri sa Western Visayas ang iya bata. Kag ang ato nga DSWD partner no amo ni ang naghaylo sa ila nga mga for-peace beneficiary mothers nato no nga mag-join sa job fair. So nakita nato no grabe ang iya paghilibion partner kiti hambal niya dream come true ini partner no nga makaobra siya no kag happy gid siya kiti imagine mga bino sa madamo nga aplikante no siya gid ang labing una nga hard on the spot. So according sa iya partner no ma-make sure yan ako no nga ti mahatagan niya na no ang kinahanglanon sa iya may kabataan especially no sa nga iya magagmay pa ini partner ang iya kabataan no kung hindi kita magsala grade 12 and 7 ang iya nga kabataan. So pinaagi no sa sini nga job fair ma-make sure niya na nga may pang-allowance na ang iya no nga duha ka kabataan. Ado maisip naton do kagamay man lang ning klase sa job fair pero para naman niya sa mga nagakinahanglan sang trabaho, dira mo ya ma-realize nga dako gali nga bulig ini no sa mga kauturan naton. So hindi gid naton pwede ma-neglect yung importance sa mga aktibidad kaangay sang job fair kay simbolo sang paglaom ini no para sa mga kauturan naton, especially for those no nga nagakinahanglan gid sang trabaho. Yes, ay naman bala partner ni pabati nato nang ikaduha naman niya nga na hire on the spot no sang aton nga Dole Field Office 6 no sa siniman nga job fair ang aton no nga pumuluyo or residente gikan diri sa Iloilo City si Ma'am Rhea May Trinidad. Napatsagan mo sa din hamba sa kanila kay mga heartless na excited man nga napagbaal. Dahil first time na nag-join sa job fair. Ano ang imo nga gin-applyan? Nag-ano nga kumpanya? Bagger ma'am. Bagger lang. Sa diin nga kumpanya? Sa SM. Bali dugay na ikaw nga napangita sa kumpanya? Mga 2 months na napangita ako pero wala. Bali ano ikaw mag-graduate or
naghalin ikaw ubra. Naghalin ako ubra. So sa buong bago, di siya nila nila. Ano yung muna ba siya gagawin ko nila? Nakulpaan ako pasaka sa stage na naubya. Ano ang There you have it mga biyan na si Ma'am Rhea May Trinidad, no? Gikan ini siya partner sa Barangay Mare Clara, diri lang sa aton no, sa Iloilo City. And sa aton partner no nga pag-interview sa iya according sa iya no duha ini ang iya kabataan no kag magkagmay man no same man or mga gamay pagid partner no compared kay ina kay Ma'am April no, and according sa iya no mahatagan niya na partner or parts ng iya nga sweldo mahatag niya sa iya ginikanan nga nagabulig man sa pagpadako no sang iya kabataan. So dako gid no ang impact sang sining pagiwat naton sa job fair sa mga kauturan naton those no especially sa mga fresh graduate naton nga mga estudyante, and even gani no mi ara didto mga estudyante partner nga luyag no magpangita sang part-time nga obra no samtang naga-eskwela kung during their free time makaobra sila. So may na-interview makita dito nga grupo no sa mga estudyante, 5 ini sila ya gikan sa Banwa sang Haniway. So hindi lang for our fresh graduate, hindi lang para sa mga gusto no maghalin sa ulubrahan, but even mga estudyante no welcome gid sa giniwat naton nga job fair. Actually, no, partner, sa bahin naman niya sang Capiz, 4,583 ka mga trabaho, no, ang ginbuksan para sa mga aplikante nga Capiz noon. So, sa mga kauturan naton from Capiz, hindi na kinahanglan, no, nga magpadulong pa diri sa Iloilo City para magtambong kag mag-participate sa job fair. Kaya didto man, no, gindala sa Department of Labor and Employment ang job fair kadungan sa Labor Day celebration. Kag nangin madinalagon ini no partner, especially nga may mga local and overseas kita nga mga employment no nga ginatanyag para sa linibo ka mga aplikante sa probinsya San Capiz. Yes, sa bahin naman sa Bacolod City mga bino, not only on May 1 no ang giniwat naton nga job fair, but may ara makita giniwat ka job fair sa May 2. So duha ka adlaw ini no ang aton nga Labor Day job fair sa Bacolod City Public Employment Service Office sa SNCT Bacolod. So kung hindi sila available last May 1, pwede sila no nagagto sila sang May 2, kita ni ara kita sang masobra 11,000 ka mga job vacancies no nga gin offer sang hindi magnubuya ka 70 nga company lokal kag abroad. In fairness man, no, partner, sa mga peso naton or mga Public Employment Service Office naton, no, sa nagkalain-lain ng mga LGUs diri sa Western Visayas, nga padayon sila, no, nagahiwat sa mga local job fair, no, even hindi sa tion sang Labor Day. So, basta isipon sa mga kauturan naton ay Labor Day lang man hindi kinahiwat, no, mga kabyanan bangod niya sa inyo nga mga LGUs no may ara man sa mga job fair. In fact, ang Public Employment Service Office sang Punta Vedra sa Capiz no magahiwat sang job fair sa Mayo 5 buwas na ini mga kabyanan sa may Marhol Pontevedra Capiz 8 a.m. to 1 in the afternoon. So may mga overseas agencies nga mag-participate no for the job fair. So pwede ka mo makapadulong sa nasambit nga job fair. So ang mga job orders nga ini no partner, ang general nurses, dental nurse, ang household service workers, also mga hotel and restaurant personnel naton sa construction, also engineers, crane operators, kag madamo pa. So diin bala sila pa trabahohon, no, partner? May ara sa Japan, may ara sa United States of America, may ara sa Saudi Arabia, no, sa Qatar, and Australia. So, kung gusto nyo nga magpasimpalad mga kabyanan, pwede ka mo ka-join no, sa sining job fair sa Public Employment Service Office, Pontevedra. Buwas mga kabyanan. Yes, kung gusto nila nga mag-ubra abroad, pwede gid partner no. Anytime pwede ka mo no maka-walk in dira sa inyo nga mga peso no, sa inyo nga mga LGU para nga makita dira no ang mga job vacancies.
This time mga aban, no, ipabati namon sa inyo ang interview naman namon no, with Sir Bombet Marino, ang ato niya Provincial Tourism Officer sa Iloilo. Ini partner no, matapos ang giniwat naton nga 24 tubong-tubong festival dance drama sa Banwa sang Tubungan kung sa diino mi ara kita sang anom ka mga grupo nga nag-upod no sa dance drama. Ari mga aban no, pamatian naton si Sir Bombet Marino anong mga balila right after sa performance sang anom ka sang aton no nga anom ka grupo. Masang 6 natin na groups na nag-participate sa Well, actually, gabi kita for level up sa Tubong-Tubong Festival. Kaya when it started, many years ago, I was already judging the festival. Kaya good in terms of concept. Ang music is, kasi ginagusbong sa mga music nila. Nabatay balikid ko sa mga musicians. Kaya namin, isang direct sa music, no? Because it's really part of providing the mood for a specific scene. Ang mga costumes ng mga kanalikid. And I think Tubong-Tubong is ready to join sa Jan next year. Sir, particularly mo, ano ang best sa mga performances? Ang best gig actually is, notice ko is the music. Hindi na music. It's because probably siguro kayo may tubong-tubong na music, na team. No? And then second, yung costuming. Yung mga gamay lang kami mga comments about the costume. But basically, as a whole, very nice ang costumes. Gapapakit siya ang colors, kapit-kapit siya. Gapapakit siya. Ang one thing na notice ko is, oh my God, very clean ang tubungan. Tinutindo siya. After sa performance ng mga tribe, kinasunod siya tindo. And ang mga bumuyo is so big. First time ko nakawitness, quiet sa mga performances. Kaya siguro nag-ano din sila. So, very disciplined ang tao sa tubungan. Na-shock din ako compared sa mga previous years na na-observe ko. And of course, ang mga decorations around the festival venue, it adds on to the festive mood of the municipality. I'm very happy that every year level up siya. And of course, as I mentioned a while ago, ready na sila to join sa Jara next year. Sir, was it hard for our judges and sa inyo man, mga judge na to identify sa mga manalo? Yes, it was hard. Ang top 3 ko, tag 2 points, 1 point lang ang pansihan. May mga extremes kita, of course. Ma-notice na ito, no, during the festival presentation, mas isa costuming ko, naman naman sila ang well-prepared, at kung sino ang may dapat ng budget. No? And of course, sa mga music, makita mo ang music, very, very festive katama. Ka-loud, ang accompaniment, very nice. Ang ako lang ginaworry is ang mga throwing of lines natin sa mga adult characters. Hindi na siya mabatian. So it's because na may background siya ng music. Kag of course, ang isa pa din na notice ko nga, kung nag-throw sila sa lines nila, they should look at the judges. Sa tubang sila nagatulog. Hindi ko likod sa amo, so hindi naman mabagaan kung ang ginawa ka nila. Of course, Tubong-Tubong Festival has really enabled the festival of the province of Iloilo and one of the emerging festivals to be reckoned with when they join the Kasadyakan next year. Sir, istorya ko nimo after this and later to join sa Kasadyakan? Yes, of course. We will encourage. Ready na. Masarap na lang bagina, whoever ang madaong is should best represent the municipality for the Kasadyakan. There you have it mga Ben, si Sir Gilbert Bombet Marin, ang ating Provincial Tourism Officer sa Iloilo, sa siniman nga iyang assessment right after sa giniwa tato nga dance drama sa Tubong-Tubong Festival. So congratulations kid partner no sa Banwa sa Tubungan. According kay Sir Bombet, ready na to join sa kasadyahan nato no. Kagkapay pa no ang ini nga performance nga aton partner nakita no, ang performance ng aton ka or anong naton ka grupo makita sang aton no nga mga kauturan sa Kasadyahan Festival 2026. We are looking forward partner nga ti maka-join sila no kag ipakita no ang ilang kultura, ang ilang tradisyon no sa siniman nga pinagi sa ilang dance drama. Kag partner no sa further information sa ating mga tagpalamatino, ang nagdaog diri sa ating dance drama is the participating
Tribe number 1 ang tubong ginubatan gikan inino sa aton nga or compose sa madamo nga barangay ang barangay Badyang, Lanag Norte, Morosillas, Novillan, barangay Jona, barangay Bundok, Santo Niño, barangay si Bukawan, kag barangay Ago. Samtang naman nung aton nga first runner up ang group number 3 nato no ang amo ining tubong babaylan. Kung hindi kita magsala partner ang last to perform ang aton nung or ang ikatatlo nga nag-perform ang tubong babaylan no nga na-compose naman sa barangay Nagba, ang Barihon, Batgas, San Jose, Bacan, Igdampug Sur, Igdampug Norte, kag Buena Vista. Samtang nung ato naman nga second runner-up ang group number 4 ang tubong Panait nga gikan naman no or compose sa mga barangay San Talento, Teniente Benito, Isawan, Zone 2, Burong, Mayang, Hulason, Ayubo. So, congratulations no sa aton nga mga participating groups and syempre sa mga estudyante and even mga pumuluyo na itong party. Hindi lang mga estudyante ang nag-join, no? Even mga residents nag-join no sa siniman nga dance drama. Diba ang buot silingon no sang tubong-tubong is buligay. Yes. No? So even sa dance drama nila mga kaabyanan, since nga hindi tanan estudyante ang mga pumuluyo no nagburuligay para matigayon no nga maka-present sila sang ilang dance drama kag makapasakop no sa tubong-tubong festival. Kag hindi lang sila ya mere participants partner kanami gid sang tanan no nga mga performances. So, bisan kita, no, do wala kita kabalo ang mangin kampiyon, no, for the Tubong-Tubong Festival Dance Drama. Yes, pero kiti ang first ka nagdao or ang nagdaog no, ang first to perform. So, kumbaga doon sila man ang nag-set, no, sa standard. Yes, ang standard. Sila ang una. Yun. So, congratulations sa aton nga banwasang tubungan. Yes, mo nakita partner no sa pag-dramatize ang kasaysayan kag kultura sang tubungan no makita naton may ara sang period sang paganismo, period sang Kristyanismo, and also no ining pagbuligay sang four municipalities no parang matigayon or magin para sa tubungan, no? Sa banwasang tubungan, no? Kumbaga daw ginahatagan nila spotlight man, no? Yung mga neighboring towns nila, ang Igbaras, Leon, Gimbal, and Tigbawan. Iba si isa pa to mga relatives ni mo partner sa nagtubong-tubong para nga mangin municipalidad, no? Kaya may kumbaga no sa ang reason nga nag-municipality sila baka may iba nga mga residente sa sini nga apat naton ka mga municipality or towns na nagkagtuno sa isa ka lugar para nga ti malabot nila no ang number of residents no para nga maging municipalidad ang Banwasang Tubungan. So isa na sa mga nakuha nato dito partner no nga story behind no nga tubong-tubong ang gintawag no or ginatawag sa ilang festival. Yes, and also gin-highlight man nila ang ilang ginapabugal nga mga niyog no partner kiti may mga dalagko tong sila nga mga niyog. Yes. So kabay pa na sa mga kauturan nato no if you're looking partner no sa lugar nga pwede ninyo makagtuan, mabisitahan no, why not explore ang Banwasang Tubungan. So pa mga kaabyanan nga may ara sang tourist rest area sa sa view deck no dira sa may barangay Igpaho or magpakadto ka mo sa Igtuble and barangay Igpaho no may makita ka mo dira nga ginatukod nga tourist rest area. Kita mo nang CR ka pero with a view sa mga berde nga kabukiran. Yon. So pwede gina nila mabisitahan partner no sa atong mga kauturan. Matapos naman no ang iningat TRA kaya kung lantaw niyo mga kaabyanan naga-connect ini ang Tubungan or Igtuble Tubungan Road no padulong sa San Remeo Antique. Yun. So pwede man sila makadiretso sa Antique. Na may ara man dito sa TRA. Oh yes. Sa San Remeo Antique Baute. Gina-connect na kamo mga kaabyanan sa Quezon Department of Tourism. So, mampik to sila partners ng strawberry sa San Remeo. I-experience ang malamig no, nga klima dito sa San Remeo. Even
gani sa tubungan palang partner, mapatsyagan mo Yes. ng kalamig eh. Ano pa gidaya, no? Kung diretsohon yung hasta sa San Remigio Antique, do nagaloop, wala ka pa Yes. loop, no? Nami gina kung may mga motor ka mo o kung private car na. Ride safely lang. Yes. Kag syempre i-respect no ang mga fellow mani mga motorista no. Hindi kita magpadala sa singki sang aton nga Balatsyago no. Likawan naton ang road rage na ginatawa. Doon nakapila na, no? May mga amo na ang mga insidente. So, as much as possible, no? Hindi pagdala ang emosyon sa dalan. So, i-respect, no? If we want others na to respect, no, sang aton nga kinamatarong, i-respect naman sila. Anyway, mga agano, oras sa Radyo Pilipinas, sa 52 sa aga, sa aton nga pagbalik, partner, no, istoryahan na ang sa ulog na sa World Tobacco Day 2025. Sa aton nga pagbalik, mga abyan, makaupo na naton si Mama Syke May Ruiz, ang aton nga coordinator sa Aklan Provincial Tobacco Control, and si Sir Jules Padilla, nga makaupo naton live duri sa aton nga studio. Mga abyan, magabalik ang programa, ang Rehiyon Karon. Mangkot lang ko tanis mo. Ikaw ya si Tol? Si Tol, tana natubras ang 3 gigs loss ang nagligad na pandemya. Amon na waay naputol ang tubig, internet at kuryente namon. Pero hindi na, electrician man ako. Ikaw si Tol, how? Si Tol, ang kapangita paagi na makabiyahe man kami mga riders, bisan wala kami plaka, tungod sa iya, waay naguntat ang amon ubra. Pero hindi eh. Hi, ikaw ya si Tol? Si Tol, gindusok niya ang Maritime Zones Act. Tungod sini, waay madula ang atong depensa kag kinamatarong sa West Philippine Sea. Pero hindi eh. Hinahanap mo raw ako. Tol, salamat gid kay ginbuligan mo ang mga estudyante para makukuha sang nubo ng internet load. Kung pwede ko magboto, iboto tagid kaya? Promise? Promise! Kay Tol, ang bulik wala untad. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, ang tol ng bawat Pilipino. Malinis na karagatan sa mga tourist destinations sa bansa naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Aktibong nakiisa ang DOT Tiasa LGU ng Puerto Galera upang itayo ang wastewater facility sa Sabang Bay. Patunay si Dr. Margaret Yap, MENR Officer ng Puerto Galera sa kolaborasyong ito. 2016 po, bawal liguan ang Sabang Bay dahil ang makikita ninyo ay presensya ng oil and grease. Napakadumi po. Ngayon, nagsisimula na pong umusbong yung mga seagrass. Napakarami na pong magagandang isda, lalo na dun sa ating mga dive sites. Marami na rin tayong mga pawikan na namamasyal sa Sabang Bay. Tunay nga naibalik na ang sigla ng turismo at maayos na kalidad ng tubig sa isla ng Puerto Galera. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Walang material na bagay na makakatumbas sa halaga ng edukasyon. Gaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hangaring mabigyan ng magandang edukasyon ang bawat batang Pilipino. Ito rin ang nais ng Clark Development Corporation. Ibinahagi ni CDC President and CEO Attorney Agnes de Banadera na katuwang nila ang OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para maipatayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga kababayang katutubo. Kasama natin ang private sector para maipatayo ang isang gusali na makakatugon sa pagpapatupad ng daycare program, makakapagpatupad ng pagtuturo sa mga nanay tungkol sa health and sanitation and nutrition. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Libreng access sa National Museum sa Cebu naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Museums are considered valuable cultural assets to a nation as they build a sense of community, document history, inspire creativity, promote tourism, and unite people through a shared heritage. Ilang lokal at banyagang turista lubos ang pasasalamat sa pagbubukas ng National Museum sa Cebu. Maganda, tsaka yung mga bata nag-i-enjoy talaga dito sa loob ng museum kasi madaming nakikita. Marami silang matututunan dito sa loob ng museum. We don't have that long to do this sort of cultural exploration. So we were drawn to coming to the National Museum of Philippines because we felt that it quite nicely condenses the history of Philippines for us. Tuklasin ang mayamang kasaysayan ng bansa sa 5 galleries ng National Museum Cebu. Tara na sa NMP Cebu. Bisita na kamo. We are open from Tuesdays to Sundays, 9 a.m. to 5 p.m. Dali na! Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments, at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, sama-sama gawin nating sikat at makilala ng danger level ng heat index. Build Better More program ng pamahalaan. Sa ibang balita, driver ng SUV na bumulusok sa walkway ng NAIA Terminal 1 arestado. May live report si EJ Lazaro. Radyo Pilipinas, report. Hawak na ng mga pulis ang driver ng SUV na bumulusok sa walkway ng NAIA Terminal 1 departure area ngayong umaga. Ayon sa paunang ulat ng paliparan, agad na rumisponde ang mga tauhan ng New NAIA Infra Corporation ng NNIC, Philippine National Police at MIAA Security upang tiyaking ligtas ang lugar at magsagawa ng investigasyon. Kasalukuyang ginagamot ang mga nasugatan habang nasa kustodiya na ng PNP ang driver ng nasabing sasakyan. Sa ngayon ay limitado lamang sa otorisadong personnel ang pagpasok sa apektadong bahagi ng terminal. Patuloy ang investigasyon hinggil sa sanhi ng aksidente. Pinapayuhan naman ng paliparan ang publiko na iwasan ng espekulasyon at hintayin ang opisyal na pahayag mula sa mga kinauukulang ahensya ukol sa nangyaring aksidente. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang balita, halos 2,000 pamilya na apektado ng Bulkang Kanlaon nasa mga evacuation center pa rin ayon sa Department of Social Welfare and Development. Ang balita atid ni Ray Ferrer. Radyo Pilipinas, report. Habang nagsipangilingan sa evacuation center ang mga pamilyang naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Islands, sa ulat ng Department of Social Welfare and Development, may 1,700 at 11 pamilya o katumbas ng 500 na 72 individual ang nanunuluyan sa 13 evacuation center. Bilang sila sa 17,950 affected families mula sa 25 barangay na naapektuhan ng pag-alburuto ng bulkan. Hindi pa rin sila pinapayagang makabalik sa kanilang lugar hanggat nanatili ang banta ng bulkan. Tiniyak naman ng ahensya may sapat na supply ng pagkain at standby fund para sa pangailangan ng evacuees. Sa nakalipas na magdamag, nakapagdala pa ng 7 volcanic earthquake ang Bulkang Kanlaon at naglabas ng 2,781 tonelada ng sulfur dioxide plugs. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 51.8 milyong pisong halaga ng illegal na droga na kumpiska at sinira sa kabuuan ng buwan ng Abril. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Monar. Radyo Pilipinas, report. Umabot sa kabuang 51.8 milyong pisong halaga ng illegal na droga na kumpiska at sinira ng mga anti-illegal drug operatives ng Police Regional Office Cordillera sa nagdaang buwan ng Abril. Batay sa datos ng PROCAR Regional Operations Division, umabot sa 73 operasyon kontra sa illegal na droga ang kanilang naisakatuparan sa kabuuan ng Abril na nagresulta sa pagkakaresto ng 35 individual. 12 sa mga ito ay natanang high-value individuals habang 23 naman ay street-level individuals. Maliban dito, nasamsam din ang may 157,838 fully grown marijuana plants, 2,400 marijuana seedlings, 162,815 grams ng marijuana leaves at fruiting tops at 93.69 grams ng shabu na may standard drug price na 51.8 million pesos. Kaugnay nito, 1.7
milyong piso halaga naman ng tanim na marijuana ang nadiskubre at agarang sinunog ng mga operatiba sa isinagawang marijuana eradication operation sa Sitio Makagang at Sitio Pugongang, Barangay Kayapa, Bacon at Kibungan, Benguet. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio. Upang matiyak ang maayos at mayapang pagdaraos ng national and local election 2025, tinalakay ang mahalagang usapin sa itinaos na 5th Regional Joint Security Control Center meeting ng Police Regional Office 1 at Commission on Elections. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Grace Acor. Hatol ng Bayan 2025. Bilang patuloy na paghahanda para sa isang ligtas, maayos at mapayapang National Local Elections 2025, dumalo si Police Colonel Rollifer J. Capukian, Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office sa 5th Regional Joint Security Control Center meeting. Pinangunahan ng pulong ni Attorney Redis Tibalarbar, ang Acting Regional Election Director ng COMELEC at Chairman ng RJSTC1, kasama ang mga mataas na opisyal mula sa iba't ibang security and government agencies sa rehiyon. Kasama sa mga dumalo sina Police Brigadier General Luke Prias Evangelista, ang Regional Director ng PRO1, mga miyembro ng Regional Command Group at Quad Staff, First Commander ng Regional Mobile First Battalion 1, Police General Cesar Molina ng 72nd Infantry Brigade, Philippine Army, Brigadier General Dean Mark Mamaril ng 501st Infantry Brigade, PAB at Philippine Army, at Commander Mark Chudor Valencia ng Coast Guard. Kasama rin sa makalahok ang mga Provincial Director ng La Union Ilocos Sur at Ilocos Norte, mga Provincial Election Supervisors na Region 1 at mga kinatawan ng F2 Logistics, Electric Power Companies at upang ahensya na naroon sa pamagitan ng Zoom platform. Ang mga security issues gaya ng deployment ng mga personal logistical preparations, koordinasyon ng bawat interagency operations at instructions ng COMELEC Regional Office ang lalaman sa matinalakay sa kalang pagpupulong. Maayos na paghatid at pamahagi ng mga election paraphernalia at tiyakin ang pangkalahatang kapayapaan kaysa sa buong rehiyon sa pananangalalan ang siyang sentro ng kanilang talakayan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo. Hatol ng Bayan 2025. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage. Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, last just 3 sa aga. Sige hapon mga biyan, nagapamatika mo sa programa ang Rehiyon Karon. Mga biyan, as mentioned earlier, subong aga sa Domingo, may makaupod kita diri no live sa aton nga studio and at the same time sa aton man nga Zoom. Istoryahan naton partner no or istoryahan naton mga biyan no ang aton man nga pagsaulog sa World Tobacco Day 2025. And ang ako diri nga kaupod live sa studio sang Radyo Pilipinas Iloilo si Sir Jeyos Padilla, ang aton nga project coordinator sa Transcend Visaya. Sir Jeyos, good morning sa imo and welcome back diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning, Ma'am Maria. No? It's nice to see you again. Yes. Sir Jayo, sa aton nga mga kauturan nga excited nga makabalo no ano ba lang mga activities naton in line man sa aton nga pag-celebrate sa World No Tobacco Day 2025. Pwede mo bala no mapakilala ang aton nga makaupod nga guest subong diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo. Okay, sa tanan nga sa aton nga mga tagpalamati sa Radyo Pilipinas, no? Subong makaupod naton si Miss Psyche May Ruiz from the province of Aklan, no? Pinakagwapa dito sa Aklan. Yun. Ma'am, di ba? No, ano ni siya ang Aklan Provincial Tobacco Control Coordinator, no? Medtech by profession. Yun. Hello ma'am, good morning and welcome diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning sa inyo Ma'am and Sir Jeyos. Yes. Kasadya din sa aton nga introduction. Wapag din ko natin sa panindigan natin. Yes. Thank you so much for having me here. So, sige. Yes. Ma'am, una sa tanan, no, gusto ko hipaluan. Kamusta dira iya ang weather sa probinsya sa Aklan, diri sa aton sa Iloilo City? No, nangin mainulano, diri kahapon. Dira sa Aklan, kamusta ang weather? Todo man ang ulan, ma'am. Isa giduro yung bisa kagapon giinulan gid diri sa amon. So tanik no. Well, thankful man ta kay syempre nakasamit man sang tubig ang aton mga pananom kay tama gid kainit ang aton nga temperatura subong. I know especially dira sa Iloilo. So salamat man gihapon kay tagaan ta sang
enough rain para ma-sustain ang aton mga halaman diri. Yes. Sige, kadto kita ma'am no sa aton man nga pag-istoryahanay no, especially sa aton nga topiko subong nga adlaw no sa Domingo. So una sa tanan ma'am no, pwede mo bala na ma-introduce ang imo kaugalingon no kag ano ang role nimo or responsibilidad nimo no sa tobacco control efforts naton diri sa Western Visayas. So yes po, I'm from the Provincial Health Office of Aklan. As mentioned no kagina ni Sir Jayus, I'm a medical technologist by profession kag sa akon nakadto ang program nga Tobacco Control and Prevention Program nga gina-handle of course ng PHO under the Department of Health. So I was closely coordinating with Sir Jayus until subong kay sila ang upod namon ang Smoke-Free Aklan, ang unit nga nagatutok gid sa implementasyon sa aton nga tobacco control program diri sa probinsya sa Aklan. Yes. Kag sa subong ma'am no nga tuig no, World No Tobacco Day nga tema naton is unmasking the appeal no. Ano ba no ang importante para sa ato no diri sa Western Visayas no nga ma-expose sa tactics na ginagamit no sa mga tobacco and nicotine industries naton? Yes po, I think it's very important din nga mabalaan sa aton nga mga pamuluyo kung ano ang mga taktika nga ginahimo sa tobacco industry kay una-una gina-combat nato ang ilang mga taktika because we wanna safeguard ang aton nga public health, ang health gid sa komunidad naton. So since ang tobacco industry gahimo man sila sa ilang mga strategiya para ma-sustain man or mapa-improve pa gid ang ilang nga mga marketing no nga syempre ang pagbaligya gid sa sigarilyo or vape or other heated tobacco products and novelty products, ara gid ang mga ways nila to incite or encourage or ma-tempt ang aton nga community, especially mga young people, to buy their products. So, aragid kita to combat ang ilang way to misinform the public kay kina-claim nila nga it's less harmful, no? Especially ang mga vape na gina-target nila ang mga kabataan kay ang mga vape, it comes with different shapes, sizes, and colors para gid ma-entice sila. So, arada ang mga itsura nga daw ka-colorful gid, ang mga USB, daw mga markers, and it comes also with different flavors. So, that's it. Ang pinaka-main gid naton is basically to safeguard gid ang public health kag to stop the misinformation or disinformation na ilang ginahimo, no? Yes. And ako ma'am no, I happen to visit isa no ka lugar diri sa ato no sa Pilipinas and na-surprise ako because ang baga nimo no ang aton nga mga industries or mga kompanya na no nagaubra sang ilang atikang para nga mahaylo no ang pumuluyo naton nga magbakal even no ang mga stores naton subong ginapintahan ini siya ma'am sa mga kolor no sang ila nga sigarilyo to entice man sa mga pumuluyo naton. Yes, ma'am. That's very rampant na subong kay nakita gid naton as we continue to have our surveillance man maskin diri sa Aklan nga pati ang may mga theme na ang mga stores. So basically kung ano ang product nga gusto nila paligyaon, ara man ang iban-iban nga mga color. So ara gid daw ka-pleasing bala sa mata and it's really targeting kung ang market nga mga kabataan gid kay balaan naman naton ang mga tigulang na nga mga smokers gid nagmalasakit na nagkalamatay na sila. So ang target nila is the young generation gid as to how kung mabakal sila sa ilang mga produkto. Yes. Sir, basi may ara ikaw question para sa aton mga bisita. Yes, Ma'am Saiki, na dugay nakatawala lang kita ay pero di bala kabalo kita nga si Aklan is siguro first province nga nakakuha sang project or grant from the vital strategies. So ano wala Ma'am Saik, ano ang pwede mo ma-share no sa mga neighboring provinces naton? Ano ang pwede mo ma-highlight no in terms of enforcement, policy and information dissemination? Yes. So, very thankful gid ang Aklan kay kami ang isa or the very first gid no nga makabaton sang grant from the union. Of course, amo ni ang Dugberg nga mga philanthropies nga naga-support gid sa aton nga
tobacco campaigns or advocacy, no? And through that project, ara gid ang Smoke-Free Aklan nga nagtutok gid sa aton nga mga LGUs sang tama nga implementasyon, and syempre, it came about ang polisiya gid. So we are very thankful now with the Smoke-Free Aklan, and of course, Sir Jeyus is part of it kay siya ang project team nga coordinator naton. Of course, Ma'am Noelia Saldivar, our project team leader, and our admin, also with the presence of Ma'am Mary Rose Vivaldi. So sila gid ang unit kumbaga nga nagatutok gid sa implementasyon. So there's the lobbying kung ano dapat i-enhance namon sa mga ordinansa namon. Kay sa una bago ang Smoke-Free Aklan, I think anom lang ang may mga ordinansa, no, ang mga LGUs ng mga anti-smoking ordinance. And when they came, ara na sila, on that year alone, may 8 na dayon ka LGU. So, dito sa Aklan, we have 17 LGUs. And from then on, na-improve na or na-amend na ang mga layi na mundre, ang mga ordinansa. So, from that 6 to 8 and then succeeding years nag-improve until such time na naabot na namon nga 16, no, out of the 17 LGUs diri sa Aklan are already FCTC or comprehensive na ang atong mga anti-smoking ordinances. So meron pang isa na ginapray namon nga mapadayon na din nga FCTC compliant man sila. So with that project alone, damo kita no na train ng mga enforcers sa enforcement naton, ang enforcers training. Of course, ang empowerment na training, ang strategy para ma-implement naton ang strategies na need to how to effectively implement the tobacco control program. We have a lot of moves na rin or mga activities to implement, no, or to make aware of the community kung ano ang mga ill effects sa aton nga smoking or vaping. And we have smoking cessation ng mga clinics diri as pioneered also diri sa DRSTFH na amo nga Apex Hospital. So we also have smoke-free beaches na naging, I think several years ago, no, naging launch man namon sa Buruanga. And also ang amon nga mga Red Orchid awardees, may mga Hall of Famers man kami diri, and ongoing man ang tobacco leadership program. So these are parang comprehensive na approach. We would want healthy workplaces, healthy facilities, healthy communities, and the ongoing na mga capacity or capability building sa aton mga healthcare and non-healthcare workers, especially our enforcers as well. And through that alone, no, ang ating mga local chief executives, ang atong mga mayors, nag-commit na gid sila sa aton nga ordinansa as to how they would improve, no, ang implementation, especially sa governance. So we can see nga there's really a great jump from what we have before without the Smoke-Free Aklan, of course. So damo gid kami pasalamat, no, sa amo nga project. So thank you gid Ma'am Saiki, no. So kanami sang province of Aklan, kay it's because no very supportive ro mga mayors, LGU, especially provincial health office, no, the Doc LA Sidilio, and with the effort man ni Ma'am Saiki, so na-accomplish gid nga mangin smoke-free ang Aklan, especially sa policy wise, almost, no, kabay pa almost na pasar ang tanan ng mga layi. Isa na lang gid kay LGU ko kabay pa, no, kabay pa nga ma-inspire si inang LGU nga makapasaman sa FCTC nga ordinance. And I hope nga sa iban nga mga provinces, no, nga tupad naton kabay nga ma-inspire sila sa province of Aklan sa success nga naubran nila. Okay, Ma'am Saiki, aside dira sa kadamo kita awardees, trainings, capacity buildings nga ginahatag sa mga LGU, ano ang mga challenges nga like along the way samtang gina-implement, anong mga challenges na naton nga na-encounter naton?
So yes, as we all know, gani ko no, ang pag-implementar sa ordinansa, especially sa tobacco control, may ara kagidya ko no nga mahimo ng mga kaaway, pero hindi na ang atong nga goal. No, we would want to safeguard again the public health. So ginahimo naton niya ini para ma-improve naton ang mortality or morbidity cases diri sa Aklan. So ang mga hurdles nga arada may ang pinakauna siguro ang COVID-19 kay because of that ang implementasyon man naton daw naghinay kita kay syempre we are enclosed na no, may community quarantine kita. So ang mga activities nga gusto tani naton himuon wala na kay syempre hindi kita pwede magawa. And then of course gidya ang pagbaylo man sa aton nga mga opisyales sa aton mga local government units kay syempre nag-iiba-iba madayon ang aton nga mga enforcers no, ang mga tawo nga gid nga ga-implementar. So there's a transition also no sa ilang mga posisyon. So maliwat-liwat naman kita train sa aton nga mga enforcers no, and also syempre ang tobacco industry gid nga interference man mahambal gid naton nga may ara gid although not very blatant diri sa Aklan, pero makita man naton nga ay sige das na kami campaign ara na gid ang aton nga mga awareness nga mga ginahimo either on radio, on TV kang iban pa nga mga media no nga campaign. So ara man nga gapanakaugid kita sa aton nga banwa, and we celebrate World No Tobacco Day no annually as well as the No Smoking Month annually. So sa health-wise kumbaga sa mga programa sang health ara na gid ang ginahimo naton, but then we see ay ara naman to ang mga IEC, ara naman ang mga TARPs dito sa mga Baraka or sa ating mga Tiangge naton no. So and then of course as we have mentioned, in this particular LGU, may ara gid na sense ginamon ang presence ng tobacco industry because at one time when we were lobbying no sa aton nga mga officials dito to finally put into law or institutionalize na ang aton nga anti-smoking ordinance, umabot sa punto na question ang presence of Action on Smoking and Health Philippines. So daw amo na sense ginamon nga ay hala may ara gid diri dito kay daw nga kung ang iban nga mga provinces daw very welcoming with these ordinances to safeguard also the community, daw may ara gid resistance halin sa ila. Yes. And you've mentioned ma'am no sa interference no. So na-encounter niyo gid niya gali no sa inyo nga work dira nung interference ang aton man nga mga industry. Yes, ma'am. Kay as we all know, ang tobacco interference, it comes into different forms So not just their products per se, but gid ang mga promotional activities nila. So at the time of COVID, ginhimo man nila nga somehow as part of their corporate social responsibility no or CSR, gadonate man sila sa mga sari-sari diri nga mga let's say for instance, makahatag sila bigas, no? Makahatag sila mga alcohol, ang mga PPEs natin like masks, no? So there's that presence kit sa mga kabaryuhanay naton base I know for some siguro sa ibang probinsya nga sige ma-donate kami sa inyo, kami ang ma-sponsor sa pabayli ni Kapitan So yun pala may ulterior motive gid no. So may kabaylo ang ilang mga ginadonate sa aton, ang mga ginahatag nila sa aton. So I hope ang mga listeners naton, especially those nga arada sa posisyon nga let's be careful sa mga amuni nga mga tactics nila kay base wala kita kabalo nga amo na gali ang ila gid nga gusto nga panapon may ulterior motive sila para maging lax kita sa aton nga implementasyon sa tobacco control program. Yes. Kag manami man ini ma'am no kay gin-mention nimo we are near no sa aton nga midterm elections no. So kabay pa sa mga ma-elect naton nga mga bago nga officials kabay pa no nga they will give importance sa sinima naton nga kampanya no. And luyag ko ma'am no ibalikan ko ang ginhabali mo may ara kita cessation clinic dira sa Aklan. So mga pila ni kabilog mamang aton nga cessation clinic dira sa probinsya sa Aklan. I hope tama ang ako nung ma-meet lang. But
Actually, ang goal gid sa 2025, bilog ng 17 LGUs as well as ang atong mga district hospitals will implement the smoking cessation program. Kay ara naman ang trainings naton both face-to-face kag through the DOH Academy na gina-sponsor man sa aton nga CHD or the Center for Health and Development Western Visayas sa Iloilo. So there's the continued clamor for this training also para man ang aton mga LGU makahatag gid smoking cessation nga program. So of course ang aton nga Apex Hospital nga DRSTMH may ara na, ang aton nga Nabas may ara na, also Intangalan may ara na, and other tobacco control program coordinators sa atong mga hospitals just like Siriaco, Tirol, and also Buruanga and Malay Municipal Hospital. So galapta gini because this is what we have planned during our strategic planning nga tanan gid nga LGUs will be able to provide smoking cessation nga program para sa aton nga mga smokers nga gusto mag-quit o magpundo gid sa aton nga pagpanigarilyo o pag-vape. Ma'am, okay lang ba i-mention ano ining isa pa ka LGU naton nga tito wala pa no do mabulian pa kita maghaylo and anong mga efforts na naton along the way? Yes, it's actually Malay. Malay or the municipality of Malay, and we hope nga sa pagsulod sa aton nga new or current kung sino man ang madaog, they will also support ang ating nga program kay amo man ni ang gina-aim sa aton nga province nga ang bilog nga aklan gid will be united with our implementation sa tobacco. So yes, we are still hoping there's a behavioral change sa aton nga mga lideres sa Malay because we know for a fact nga kung nahimo sa ibang provinces, and I think ang model ginaton sila is Baguio City. As we all know that Mayor Magalong man dati is a staunch nga employees ang isa ka Japanese tobacco corporation nga dako gid, but since naging mayor siya ging embrace niya gid ang iyang siguro ang iya passion to protect ang iya man nga mga under sa iya nga komunidad, under sa iya nga lideres nga sana lahat will be safeguarded sa tobacco or smoking. So their implementation is basically great. So we were happy nga ang aton nga mga best practices ang Baguio diri na ipakita diri sa amon sa Aklan. I'm so sorry kung naga-shift ako from Ilonggo hiligay ng Aklanon ng Tagalog so syempre amo na we were very lucky nga naging speakers man namon sila, naging visitors namon to share their best practices. So at some point daw mahisa kagid nga sana tayo din sa Aklan or Western Visayas maging Baguio City na rin, just like Baguio nga nami ang ilang implementasyon, and na-embrace gid ni Mayor Magalong ang iya passion as the perfect example of a leader nga arag gid tagaan sang importansya ang komunidad o ang public health. Yes. And you've also mentioned, Mami, kita mga beaches na smoke-free. So, we are encouraging sa mga beach naton to become smoke-free. So, kamusta ang pag-accept nila sa siniman nga kampanya knowing at ikong sa beach gan ikaw, sir, gusto mo tani maka-relax. Yes. So, kamusta ang ilan nga pagbaton sa sinino nga kampanya naton, Ma'am Psyche? Kanami gid kay of course ang aton nga mga tourism officers also join sa pinakaulihin namon nga activity nga diri man sa Aklan, gi-initiate sa Global Alliance, tama ba Sir Cheyus, and we encourage ang aton nga mga tourism officers to adopt ang smoke-free beaches because ang una-una we launched this during the World No Tobacco Day celebration a few years ago also in Buruanga, and at that time namulot man kami sa mga upos sa aton nga nami nga Boracay Island because as you can see and as evidence sa video nga ginapakita naton online nga we have
pick a lot of trash, hindi lang trash, but sigarilyo. And this is, of course, to protect also our marine life and our environment per se. So, with other tourism officers, nagkadto na sa Nabas, and last year we also had the launching there. And hopefully, may mga maingod pa sini, masunod na ang iba nga mga beaches dito sa Aklan because we have a lot also. And since nagiging tourist destinations na nga rin, so it's best to promote ang aton ng smoke-free beaches because well, di ba la, ang aton man yung mga smokers, kung ikumpara sa total population natin, gamay pa lang din man sila. Ang tani hindi na magdako, no? Pero, kumbaga, mas namo iya ang ga-enjoy sa aton ng mga beaches. Kung wala man taya, may nahaklo nga lain dira nga hindi angay kag especially ang harm sa aton nga kalusugan kumbaga. In the same way that we also have these mga activities no na let's say sa public day we have let's say Aklan nga day and we celebrated 69th Aklan Day last April 25. So may ara man ta mga damo-damo nga activities nga gihimo. And we want also nga wala may panaggerilyo sa aton nga mga activities. So as much as possible when we have this mga activities nga ginahimo in order for us to enjoy also no ang aton nga camaraderie ara dira kaya ni may mga damo-damo na gina-include yung mga activities in order to foster ang atong mga engagement sa ibang stakeholders man naton tani man amo na nga wala may magpanigarilyo or vape sa public. Yes. Pero ang aside actually Ma'am Marian, may mga iba naman ng mga LGU no nga nag-implementar sang smoke-free beaches pero aside sa mga beaches ginakampanya man no namon together with the province of Aklan nga ang mga parks, mga tourist destination like mga churches naton, mga historical sites, mga falls, no? Pero mati ko gani last time pagbisita ko sa Madala gusto ni Doc Jo dito nga i-declare ang Lictinon Falls. Mga white rocks na siya. Mamarian. So malami na dito nga mangin smoke free ang aton mga tourist destination no in the province of Aklan. So actually, diri sa Iloilo, may nagasugod naman. So, we are planning in Concepcion. Ati, manami ang sandbar dito. Yes. Oo, so we have to protect no our tourist area nga para ang mga nagalagaw man mas ma-experience nila nga wala sila may mahaklo. No, halin sa may mga upos. Kag may mga upos. Siyempre, ang upos ya, tinuig ko, hindi pa gani matunaw, di ba? Gaklag sa aton nga mga kanal. No? So, Ma'am Saiki, ang aton nga kampanya, manami ang kampanya ta sa province of Aklan. So, paano ining tobacco and nicotine products or ginatawag naton nga mga e-cig and heated tobacco products, paano ini gina-market nila sa mga young people? Yes, aragid no, and daw ga-improve gid ang ilaya nga way to entice our young consumers kumbaga. So in the presence of vape nga sari-sari na ang itsura, may daw USB, may ara nga daw ano lang siya, daw jewelry lang siya kay ang iba ginasabit lang diri sa aton nga mga liog. So hindi na siya nga daw tank na ang itsura, daw may mga bilog. And of course, ang aragid ang mga sari-sari, yung mga flavors, no? So, as you all know, ang gina-entice gid sila are the young people. So, may mga lasa or flavor nga cappuccino, di ba la? May mga milk tea products. Hindi lang niya ang menthol. Yeah. So, we have several, or kumbaga, libo-libo na gid nga mga pagpipilian sa mga flavors na ni. And so, it is imperative nga i-involve man naton ang mga schools no nga ara man sa ila dito daw how they will educate our learners as well to guard their health as well also and make healthy choices kay after all ila na yang future. So tani lang gyud nga ang atong mga schools will be very proactive sa pag-implementar man sa atong tobacco
facilities or tobacco-free facilities or institutions nga ginatawag naton, and hopefully no nga tanan man dire sa Aklan or not sa Western Visayas will be able to come up with a really great nga strategy man how to implement that as well. Yes. So, alright. Yes. Ang masubo pa diri, ma'am and sir, is few meters away sa aton nga mga schools, no, may ara kita sa mga pwede panigarilyo no, nagpanago diri sir ang aton nga mga estudyante nagpanigarilyo o ko nagva-vape. So hopefully ma'am no sa sini nga programa naton mabatian no sa aton mga managbaligya dira no sa mga sari-sari store nga if may ara sa mga estudyante dira nagapalikod no ko nagagamit sa ilang lugar kabay pa nga sawayon. And ma'am no, before kita mag-continue pagid no sa iba pagid naton no nga mga topics and at the same time no paano naton mahaylo ang aton no nga mga youth no nga unta to nang ining paggamit or ang pagpanigarilyo o ang pag-vape naton at the same time ang aton man nga panawagon sa aton nga komunidad. Maga-take lang kita sang short break at then magabalik kita still no kaupod kay Ma'am Psyche and kay Sir Jayus. Mga biyan magabalik ang programa ang Rehiyon Karon. Build Better More program ng pamahalaan Marcos tuloy-tuloy ang pag-arangkada maging sa sektor ng turismo. Isa na dito ang pag-upgrade ng mga historical sites sa bansa gaya ng Gat Andres Bonifacio Shrine and Ecotourism Park sa Maragondon, Cavite na pinangunahan ng DOT Tiesa. Ang historical shrine ay pag-alala sa katapangan, determinasyon at pagiging makabayan ni Bonifacio na nawa ay maging inspirasyon sa taong bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. This time, party list number 45. This time, party list. Political ad day for Abante Bisna Party List, Dear Ama Avenue, Cebu City. Paid by Van Hoven and Sarahan, 17A Cruz, Barangay Amos, Navotas City. Dekalidad na pasilidad at kumpletong serbisyong medikal inilalapit na sa bawat Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. It is not a privilege to have healthcare. It is a right. Patunay dito ang Clark Multi-Specialty Medical Center na sa kasalukuyang tinatayo sa Pampanga. Sa oras na matapos, di na kailangang sa mga ospital sa Maynila pa magtungo para magpatingin sa espesyalista sa puso, kidney at cancer. We will continue to make our healthcare system better for all Filipinos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay mas abot kamay na sa manggagawang Pilipino ang kanilang mga pangarap. Yan naman ang mandate ng government is to create jobs. We are creating jobs, livelihood to so many families. Sa ating mga mamamayang Pilipino, alam po namin na hangad ninyo na magkaroon ng maayos, matatag at marangal na trabaho. Binubuksan natin ang isang bagong yugto sa ating bansa kung saan mayroong sapat at dekalidad na trabaho para sa lahat. Mas maraming pintuan ang magbubukas para sa ating inaasam na maunlad at mapayapang kinabukasan. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Narinig mo na bang salita ng tourism? At alam mo bang ito ay nakapag-ambag ng higit 75 billion pesos sa Philippine economy? Ang tindi! Tourism is not only an important economic development tool, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation at the grassroots level is undeniable. Isa sa mga dinalago ng mga divers mula sa iba't ibang panig ng mundo ay ang Batangas na may mahigit 50 dive sites. At dito, ang dive tourism has become a significant driver of economic growth for local communities. Yan ay isa lamang sa mga achievements ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT. Sustainable tourism is a reality sa bagong Pilipinas. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa alas 10:34 sa aga. Sa gyapon mga kabiyanan, ini ang rehiyon karon kaupod si Hope Torrechante and of course ang amon man nga kaupod no, amon nga co-host si Sir Jayos Padilla.
Yes, sa aton nga pagpadayon mga kaabyanan sa part 2 sa aton nga interview sa gihapon, no? Makaupod naton si Miss Psyche May Ruiz, no? Sa registered medical technologist na gikan sa probinsya sang Aklan. Aton sa gihapon, no, ginaistoryahan ining pagsaulog naton sa World Tobacco Day 2025 nga may tema, no, Unmasking the Appeal, Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Products. Isa ka importante nung tupiko para sa mga pumuluyo, no, diri sa ato sa Western Visayas, especially sa mga pamatanon naton, Sir Cheos. And of course, no, sa pagpadayon naton sa sining interview with Ma'am Psyche, no, naibaluan naton kay ina na mention ni Ma'am yung mga best practices sa province of Aklan, no, sa siguro sa ikaayong lawas ang aton yung mga pumuluyo, no, pinaagi sa pag-protect sa aton yung mga baga, pagkampanya, no, kontra tobacco and vaping, no, diri sa aton sa Reyon sa East or particular sa province of Aklan. And because of that, Ma'am Psyche, no, paano ayhan emulate, no, sa iba ng mga neighboring provinces ang nangin best practices, no, sa province of Aklan para nga kami man diri sa Iloilo kag sa iban pa nga probinsya diri sa Western Visayas mangin compliant man, no, mangin smoke free province, no, diri sa aton sa Reyon sa East, Ma'am Psyche. Yes, good morning sa liwat, no? So, amo man na ang aton nga gusto nga we are very coordinated with the Regional Tobacco Control Network kay ang aton mga best practices ginalathag man naton or informant sa ila, and usually during our meetings kinakandak namon ang mga pag-share, no, sa amon mga ginahimo diri nga mga steps in order to safeguard ang public nga health, especially when it comes to tobacco. So as you can see, closely coordinated, and we are very thankful na ara gid ang aton nga technical assistance from our experts, no, ara ang vital strategies, ara ang Transcend, ara ang Action on Smoking and Health Philippines to guide us, no, sa atong mga hilikoton or mga strategiya to implement tobacco-free nga mga communities. So, almost always maumpisa gid kita sa policy making kag gina-encourage naton ang aton mga local chief executives kidya to implement ang aton nga FCTC compliant ng mga ordinansa, and to update also ang atong mga policies to include na ang vaping, heated tobacco products, and other novel tobacco products na hindi na ma-access, especially sa atong nga mga pamatanon, ang atong mga young adults or young learners na especially ara dahil sa eskwelahan ang ila pa nga mga brains nagde-develop pa lang nga tani hindi gid or hindi sila matentar nga magpakulon or mag-consume sa amo niyang mga produkto. So ara gid ang way to implement those, and hopefully ang atong mga local chief executives labi na gid kay base malaki na naman ang aton mga LCEs ara daman sa ibang nga probinsya nga ara ang behavioral change gid na they will realize na hindi niya an absolute ban for smoking kay we all know nga ang smoking is addiction. So there's a help nga way, well, there's an intervention to combat that, no, paagi sa atong smoking cessation clinics, but more so gidya ang implementasyon nga ara sa atong nga ordinansa nga hindi kita ya magpanigarilyo sa public places. We, of course, in an ideal world, we would want na wala gid magpanigarilyo, but that's very impossible as well. Kay may ara gidya nga addicted sa aton nga habit. But then kung gusto ninyo nga manigarilyo, may misconception sila mo kay abi nila kung ang ordinansa absolute ban na ni, pero hindi iya. We only want to tell the community nga hindi lang kita ya magsigarilyo sa pampubliko. And then if you are ready to quit, may ara man kami gina-offer no nga mga services para mabuligan ang atong mga smokers. But more importantly, we safeguard ang aton, especially mga pamatanon sa amo ni mga bag-o
bag-o nga mga produkto nga tani hindi sila gyud matentar nga magbakal kay from head to toe, smoking man or vaping, we all know nga wala gid may mayo nga epekto ang pagpanigarilyo o pag-vape. Ma'am Saiki, no, madugay na kita nga nagakampanya para nga maglikaw no ang mga pumuluyo naton sa sigarilyo, vape no, and dira sa province of Baclan na mention no nga almost all nga mga municipality no ang nagpatuman naman sa mga ordinances and stricto no sa pagpatuman sining anti-smoking nila nga mga lihok no. Ano kadugay nato na achieve ining status dira sa probinsya sang Aklan, Ma'am Saiki? Kiti again no, madugay man kita nga nagakampanya sini and sa inyo nga pag-observe no, sa inyo nga pag-assess do ano ayhan kadugay bag-o naton na reach no nga almost all municipalities dira sa province of Baclan ang compliant no sa mga policies sa anti-smoking. Yes, ma'am. Well, madugay man, no? Madugay man nga tinion kag bago ma-achieve naton. In 2011 may ara na nga provincial ordinance ang Aklan. However, hindi pa ito FCTC. Ako sa public health only in 2017. Last part na sa 2017. And finally, Smoke-Free Aklan came to fruition sang 2018 na. Tama, Sir Jeyus, no? And then, nagkaroon pa tayo ng COVID. So, daw na-halt man ang iban nga mga activities. And then, when everybody is back, almost normal, from 2021 ara naman. And we are here sa 2025 na. So, from then on, amo na nagimit lang namon anom lang ang may ordinansa, then nagwalo, and then the succeeding years unti-unti until we reached 2025 na meron na tayong 16 out of 17 LGUs na FCTC compliant. Anong pinaka-baby, ma'am? Anong pinaka-recent nga LGU nga nag-add no sa listahan naton sa 16 naton nga ini? Ako tama ba kay hindi ko memorize, ma'am, na wala ako notes dire. But ang pinakaulihi ng mga nag-receive, I think, ang atong mga hospitals, tama ba, ang Balay, ang municipal hospital, nag-Red Orchid, or iba na ang term, ang daan nga term is Red Orchid Awardee, no? Yes, oh. But, tobacco leadership program na subong. And also, ang Siriaco Estirol Hospital na aramanda sa Boracay, actually, sa Malayman. We also have from Balete as well, aramanda ang madalang na part na. And amo na ang mga recent, kumbaga nga mga LGUs or facilities nga nag-implement na ng smoke-free nga ordinansa. Yes, Sir Jeyos. Kanami isang ka-promising no sang nangin tikang no sang province of Baclan in terms no sa pagkampanya sa pagdikaw sa sigarilyo kag vaping. Kay una, pila man lang ka LGU ang may policy. Yes. So, sang nagsulod na ang Smoke-Free Aklan, nagsunod-sunod na and iba nag-amend na. So, siguro ang pinakabag-o subong nga gin-amend nga policy ang iya ka Buruanga nga sang last March lang nag-launch kami sang ilang amended nga tobacco control policy. At the same time, nag-train man sa mga enforcers dito sa Buruanga Aklan. So, sunod-sunod na. And together with Ma'am Saiki, no, kabay pa nga mainganyo pang iban yung mga LGU sa ini nga programa nga ma-implement gid. Kagabay pa ang mga masunod nga mga mapungko nga mga officials sa mga munisipyo, kabay pa mangin advocate sila sang tobacco control sa ilang kiti safeguard the public health kung ara sa aton nga constitution. Isa dira is to safeguard public health, tani masunod man naton ina. And syempre, ibaloon man nato no, Sir Jeyos, yung mga pagpanghangkat. Kiti na-mention man gani ni Ma'am Saiki, no, nga hindi nangin madali yung pag-achieve, no, nga i-make sure nga tanan nga mga LGUs may mga polisiya, no, sa anti-smoking and anti-vaping. So ano ayhan, no, Ma'am Saiki, yung mga challenges
nga nakita naton no sa sa pag-expand naton sa mga initiatives no sa anti-smoking and anti-vaping diri sa Western Visayas. So it comes off with the ordinances itself, no? Kay kung wala ordinansa daw dugay or mabudlay gid ang mag-implement. So syempre, kita gabalik mo ang ordinansa ara. But then ang pamangkot will be may nipon ay ang ordinansa. Kay ang ordinance papel lang siya kung hindi natin implementar. So amo na ang mga challenges diri nga na experience pa namon diri sa Aklan no nga tani ang tanan gidya will see nga ang ordinansa is also our safeguard, especially sa mga enforcers. As much as we would want to, ang atong gani ni nga mga kontraman are also some of the policy makers, di ba? Kay amo na ang mindset nila is the absolute ban, which is in fact hindi amo na. We would want to safeguard the public. So sa public lang gid kung gusto mo manigarilyo, pwede ka sa inyong balay. But then, of course, ang tanong how truthful ang imo pangadi nga you would want a family nga tani ang si tatay, si nanay, si lolo, si lula magbuhay gid ang ilang life no na tani healthy sila permit kung ikaw man niya mismo gadala ka dito sa usok sigarilyo. So yes, these are the hurdles kumbaga, and sa atong mga enforcers as mentioned also earlier na daw kung isa nagalax man ang ilang implementasyon, ang ilang enforcement kay may ara gid mga hesitations or resistance coming also from our other policymakers nga ara sa posisyon nga ay nakulbaan kami mag-implementar kay base mga si amuni si amuna. But then also we have to understand nga ara ang ordinansa to back us up as well. And since amuna naman ga-transition na naman kita sa bag-o nga mga mapungkol sa aton nga mga lideres sa aton nga mga local government units, we hope no nga ang atong mga mayors will be passionate enough no nga maskin ang ila testimonies ang amon mga other mayors dire and a special mention ko siguro si Mayor Lynette Fernandez ang Lezo kay siya ay dati siya nga smoker, and then ang iya nga testimony gidya sa mga kapamati sa iya when she talks about her experience kung paano na-put into fruition ang Lezo nga anti-smoking ordinance kag ang iya mga istorya is very inspiring din. So we hope that ang atong mga local chief executives ng iba will also get inspiration sa iya nga testimony. And also very timely man no kay election subong, and we're looking for leaders nga mag-set as example no sa aton nga mga pamatan-on, most especially kay ti lain gid ya kung ang leader naton non-smoker or ga-campaign no against non-smoking. Oo, kay syempre kung ikaw highest position no sa inyo LGU, syempre kalaway mo na karon nga ikaw mismo ga-umpisa sa mga bad habit, di ba? Okay. So Ma'am Saiki, with all the success and experience ng Aklan, so paano makabulig ang aton ng mga ordinaryo ng mga pumuluyo, like mga sa aton yung senior citizens, students, parents, paano sila makabulig to unmask the tactics of tobacco industry, especially sa aton nga vape products? Amo gid ni ang ginapatihan ko nga ang misinformation gid yan no kung dahon gid naton i-correct naton ang mga misinformation or disinformation nga ginahimo sa tobacco industry kay as always gina-present nila ang ilang mga produkto nga less harmful or harm reduction ang ilang purpose kag amo ni ang alternative kuno through sa smoking cessation kay makabulig kuno, but these are very false. Kay bal-an naton and there are studies to give proof to that nga wala gid mas mayo yang way to quit, but basically magpundo kagid gamit sang the novel tobacco products or vape or other heated tobacco
products. Kag may aton nga smoking cessation nga mga clinics to help you. Pero hindi lang na ina ang way. May ara gid nga gapundo lang bigla. So turkey, just like my husband, kay smoker man siya before mo. So wala siya ang iya nga fear lang niya hindi siya mabuhi or hindi niya maabtan ang graduation sang amon nga bata kung magkolehiyo na siya. Amo lang dito yung nagpapundo siya. And right then and there, nagpundo, wala smoking cessation nga mga wave or clinic, wala siya nicotine patches to help him just biglaan lang, cold turkey. So that's the realization as well. Pero of course, kung may ara, gidya nga nabudlayan, especially kung very addicted na sa nicotine, we can provide this intervention. So, I hope that answered also the question, no, nga ang misconception gin, ipaathag ta gina, especially sa pamatanon, hindi nakakadagdag pogi points ang vape, hindi nakakadagdag ganda points ang ara, may ginakulintas na nga vape, no? And also, ang mga products na nakikita nila online, these are dangerous products gin. Kay hindi na ginatry natin, no, na regulated, no, ang atong mga products. But then, we all know nga ang Philippines, ang plethora sang choices, kay gasulod ang mga illegal nga mga products. Hindi lang nicotine ang sulod sang vape or liquid or illiquid, kay may ara ginabutangan sa mga illegal substances like THC, nga ara makita mo sa marijuana, and other illegal substances, no? Drugs nila, illegal drugs. So, I hope ma-realize gini sang ato ng mga pamatanon nga balik-balik na rin man ang mundo. Wala gid may mahimo na nami, kundi puro lang harm ang pagpanigarilyo or pag-vape. Yes, kag sa ulihi ang pagsisisi, Sir Geo and Ma'am Psyche. And we agree to that, no, while we target yung mga industries nato, no, nga baligya sa sining mga smoking products nor mga tobacco products and the vape products, no, ginahatagan man naton sang igtalupangod, no, or hatagan man naton emphasis yung pag-educate naman niya sa mga consumers naton, no, nga nagabakal nga wala sang may manami nga epekto ang mga tobacco products naton. Okay, sa aton nga mga sa standards ang aton policy sa FCTC ordinance template din nakabutang included dira ang pag-safeguard sa mga establishments owner, no, kay hindi lang man sigarilyo ang pwede naton mabaligya, although gahambal sila nga sir dako ang ginansya sa sigarilyo sigarilyo lang ang makapabuhi sa aton mo na nga ang kampanya man is maintindihan dapat sa mga vendors, mga store owners nga ang pagbaligya sa sigarilyo is makaharm, especially sa mga youth. Kag aara gani sa sa tawag sa DOH and the Civil Service Joint Memorandum Circular, if you are a government employee kag nagamay tiyanggi ikaw, kag nagabaligya ikaw sigarilyo, bawal. So that is tobacco industry interference. Yun. At least sa mga kautulan naton nga nagapamati subong, no, mas naging aware pagid sila sa mga pagsulundan, no. At least ari si Sir Geo, si Ma'am Psyche nga naga-remind especially sa atong mga government employees, no, nga ginadilian ang pagbaligya sa sigarilyo, no, nga harmful sa ikaayong lawas sa mga pumuluyo. And subong, before we go, no, bago natin kuhaan sang mensahe si Ma'am Psyche, no, we are celebrating the World No Tobacco Day, no, and ang culminating activity natin, Sir Geos, will be on May 31. Yes, sa May 31 na. Ano ba lang mga aktibidad nga ginapaabot pa naton, Ma'am Psyche, in relation sa sining celebration? Yes, we are looking forward for that day. No, actually, there is a PHO sa Provincial Health Office of Aklan. As of this moment, wala pa gid kami specific na activity kung ano gid ang amon himuon, no? But for sure gid and for certain, ara man ang amon nga
information and dissemination campaign through Trimedia as well. So we have also our local radio stations here na regular man ang amon nga pag-guest sa ila in order to spread also this information, especially with our tobacco control and prevention programs, no? So ara man na nga upod sa aton nga health education and promotion nga unit as well sa PHO nga ga work kami hand in hand para man ma-sustain ang aton mga programas dire. So there's a radio guesting, upod man naton ang Aklan Press Club and also ang IMADMAN, ang Aklan Media Affairs Information, no? Media and Information Affairs. So nabulig sila to disseminate this information sa aton nga mga LGUs para ang tanan man malaputan sa amuni nga mga impormasyon, especially sa ang aton gid nga theme, no, nga unmasking kung ano ang ginahimo sa tobacco industry. And of course we would want also to protect our public health as well as empower man aton nga mga kabataan to make healthier choices gid ya. Yes, thank you, Ma'am Saiki. So, before we end, so ano ang imo mensahe sa aton nga mga kabataan, sa community, kag ang bilog nga Western Visayas? Subo nga kapalapit ang World No Tobacco Day. Unang-una gid no, pasalamat gid kami diri sa Aklan for allowing us to be present and mag-guest sa inyo gid nga namin nga programa diri. So salamat gid, and we hope also nga as we celebrate the World No Tobacco Day in the 31st of May, kag matayo yun ini sa June sa No Smoking Month celebration naman naton, we hope nga we empower everybody, especially the youth, ang aton nga mga kabataan, to make healthier choices, and as well as kita, no, start from our family to practice gid ang amo ng mga healthier choices, including ang paindi sa panigarilyo and vape, that we all know nga damo nga mga misinformation and misconceptions nga inapaathag sa atong nga tobacco interference, no? So tani, you will be safeguarded by the right information and right gid nga knowledge nga ang abuni nga mga products, abuni nga sustain sa ilang mga produkto paagi sa pagpamakal man sa ilang produkto, wala gid ya may nami, no, nga epekto gid sa inyong nga mga kalusugan o sa inyong nga health. All in all, we would want a healthier nga community and of course healthier man sa bagong Pilipinas as well. And with that, magdamugit niya salamat sa imo, Ma'am Saiki May Ruiz, no, ang ato niya registered medical technologist kag Aklan Provincial Tobacco Control Coordinator sa imo nga pag-upo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, ang rehiyon karon. And sa continuously remind sa amon, Ma'am, no, sa mga ill effects sining smoking and vaping, no, kaayong lawas sa mga pumuluyo. Again, madamo gid niya salamat, mahayong aga, Ma'am Saiki May Ruiz. Thank you, Ma'am Saiki. Thank you so much. Have a great day gid sa tanan. Diba? Nabatian yung mga kaabyanan ang Aklan Provincial Tobacco Control Coordinator, si Ma'am Saiki May Ruiz, isa ka registered medical technologist. And syempre diriya sa province or sa city of Iloilo, no, Sir Jeyus, may mga programa or aktibidad ayhan, no, ang city government na sa saulog naton sining World No Tobacco Day. As a initial plan namon with the City Health Office, no, may ara kami celebration sa World No Tobacco Day. Siguro sa isa ka mall. Wow. Mag-gather kita sa mga youth, mga SKs naton. Yes. And parang sila, ma-refresh kag ma-remind sang mga tactics ng tobacco industry kag vape industry. Yes. Lain gid, no, kung ma-inform nato ng ato nga mga SK officers, no, or mga officials sa atong mga kabarangayan, kay sila man ang marilay, no, sang sininga mga natun-an nila from your end, no,
sa mga ilang mga constituents sa ilang mga kabaranggayan. Doon ako nga bulig nga may ara kita sa mga grupo, sa mga pamatanon nga ma-educate naton para sa sining information dissemination naton or campaign no against anti-smoking and anti-vaping. So again, kami man diri no sa Radyo Pilipinas Iloilo nagaupod sa World No Tobacco Day celebration. Kay gusto man naton no nga tanan nga mga Pilipino, tanan nga mga Ilonggo hilway no sa ill effects sang smoking kag vaping. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa alas 11 na sa aga. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyong nga pag-upo diri sa ang rehiyon karon. Syempre gusto man naton pasalamatan again ang aton nga guest no si Ma'am Psyche. Also ang amon nga co-host no si Sir Cheyos Padilla. Bantayan niyo liwat si Sir Cheyos mga kaabyanan sa masunod naman nga bulan no every first Sunday sa bulan makaupod naton si Sir Jeyos diri sa aton nga programa. And syempre gusto man naton pasalamatan ang si Sir Bombet Marin no ang Provincial Tourism Officer sa probinsya sa Iloilo. Mga kaabyanan nang kaupod ninyo Hope Torrechante and of course ang ako nga partner Marian Grace Serenieta. Madamo gid nga salamat sa amon man nga mga katuwang technical Sir Alan Defante sa studio, sa transmitter Sir John Magallanes. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan, maayong aga ini ang rehiyon karon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas,